Kumpleto ang lineup ng OKC Thunder pero hindi pa rin ito umubra kontra sa San Antonio Spurs na may nagbabalik na si Victor Wembanyama. Nilaglag ng San Antonio Spurs ang OKC Thunder at pinigilan ang pag-abante nito patungong finals ng NBA Cup. Pinutol din ng San Antonio Spurs ang 16 na laro na panalo ng OKC Thunder. Hindi umubra si Shai Gilgeous-Alexander kontra sa nagbabalik na si Victor Wembanyama. 4 sa mga players ng Spurs ang naka-20 plus points kabilang na si Wembanyama na nagtala ng 22 points at 9 na rebounds. Partida pa dahil coming off the bench si Wemby at kababalik lang nito mula sa injury. Sa panig naman ng OKC Thunder, gumawa naman ng 29 na puntos si Shai Gilgeous-Alexander habang tig-17 puntos sina Jalen Williams at Chet Holmgren. Pero sa huli, San Antonio Spurs pa rin ang nanaig sa laban ng dalawang koponan para mag-advance sa finals ng NBA Cup kung saan makakaharap naman nila ang New York Knicks. Kaya masasabi talaga na contender team na ang Spurs lalo na kapag healthy si Victor Wembanyama. Isama mo pa sina Stephon Castle, De'Aaron Fox at iba pang role players. Solid at napakalakas ng San Antonio Spurs. Kayo mga idol, ano masasabi nyo sa panalong ito ng Spurs kontra OKC? Sa tingin nyo ba, kaya nilang lampasan ang New York Knicks sa finals ng NBA Cup? Pero hindi rin basta-basta ang New York Knicks. Lalo at halimaw din ang Big 3 nila ngayon sa NBA Cup run. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks matapos siyang sumabog ng 40 puntos para lang talunin ang Orlando Magic sa kanilang huling laban. Samahan pa ng solid na suporta ni na Karl Anthony Towns na may 29 na puntos at OG Anunoby na nag-ambag naman ng 24 na puntos, sapat para ipakita na handa rin ang New York sa pinakamalaking entablado. At kung titignan pa ang kabuuan ng lineup ng Knicks, lalong nagiging delikado ang matchup. Nariyan pa sina Mikal Bridges na kayang dumepensa sa kahit sinong scorer at Josh Hart na laging nagbibigay ng hustle, rebounds at energy sa magkabilang dulo ng court. Sa ganitong sitwasyon, mukhang match na match talaga ang San Antonio Spurs at New York Knicks sa finals ng NBA Cup. Parehong may bituin, parehong may lalim ang roster at parehong may momentum papasok sa championship game. Isa itong laban na hindi lang talento ang magtatapat kundi disiplina, depensa at composure sa huling minuto. Kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang aangat sa NBA Cup Finals? Ang Spurs na may nagbabalik na Wembanyama o ang Knicks na buhat ng kanilang Big 3 at solid na supporting cast? Samantala, naglabas ng malakas na pahayag si JJ Redick, buong pananagutan na sa kanya ang depensang problema ng Los Angeles Lakers at handa na siyang gumawa ng malaking pagbabago para itama ang mali. Ayon kay Redick, hindi na pwedeng palampasin ang defensive lapses ng Lakers. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, kaya ngayon ay magpapalakas sila sa depensa at gagayahin ang ibang teams na matagumpay sa defensive system. Kung titingnan ang 7 pagkatalo ng Lakers ngayong season, halos palaging 119 na puntos pataas ang naitatala ng kalaban sa tuwing natatalo sila. Ibig sabihin, kahit gaano pa kabilis at ka-explosive ang opensa ng Lakers, nabubura lang ito kapag hindi nila napipigilan ang kalaban sa kabilang dulo ng court. Dito lumalabas ang pinakaugat ng problema. Malakas sila sa opensa, pero butas sa depensa. Kahit madali silang makascore, nagiging walang silbi ito kung pareho lang o mas mabilis ding nakakabawi ang kalaban. Kaya ngayon, malinaw ang direksyon ng Lakers. Defense ang magiging pangunahing focus. Mas higpit sa rotations, mas agresibo sa on-ball defense, at mas disiplinado sa team defense. Ito ang inaasahang pagbabago sa mga susunod na laro. At kapag nag-click ang planong ito ni Redick, ibang usapan na ang Lakers. Kapag napagsama nila ang kanilang lethal na opensa at mas matibay na depensa, delikado na ngayon ang ibang NBA teams. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Handa na ba ang Lakers sa susunod na antas kapag tuluyang tumatag ang kanilang depensa?